ano yun eh, parang isda. Kapag inalis mo sa tubig, mamamatay siya. So, ganyan po ang nangyayari sa karamihan, sa buhay po ng mga Kristiyano. Kapag inalis na ang kanilang desire to read or study the Word of God. At yan naman po ay naranasan po natin. Diba? Maybe some of you ay nakaligtaan ng pag-aaral ng salita ng Diyos or even read the Bible, ay mayroon tayong something na nararamdaman sa sarili po natin. No? At kita po natin yung panghihina ng ating spiritual na pamumuhay. Kaya sometimes kapag inalis na po ito, ay sunod-sunod na yon. Okay? Pag inalis mo ito sa isa, sunod-sunod na yon hanggang sa wala na. So, what's the problem? Dahil hindi mo na pinapakain ang iyong kaluluwa ng salita ng Diyos o its scripture. Karamihan ngayon na mga Kristiyano ay nasa kanila yung ganong kalalagayan. Kaya mabuti na lang dahil merong simbahan, merong isang simbahan, totoong simbahan na mga nagtuturo pa ng mga ganito. Kung wala na, malamang wala tayo dito. Kaya you are in a good standing. No? Ibig sabihin, dito kayo sa loob ng simbahan, saan ay ang historic heritage ay tinuturo lahat ng mga dapat matutunan ng isang Kristiyano. Alright, so last Sunday ay napag-aralan na po natin yung second topic natin, yung pangalawang pag-aaral po natin. Nakadalawang linggo po tayo regarding po sa primary means of grace, hindi yung salita ng Diyos. No? Walang gaano nagtanong doon. Siguro, maaaring tayo ay online. Ibig sabihin ay hindi natin pinababayaan yung ating responsibilidad bilang responsibility kasi ng isang Kristiyano, yung basahin. At ibinigyan ka na nga ng Diyos ng dapat po nating tanganan. That's why sabi ni Paul, work out our salvation. With fear and trembling. Kapag hindi po na, kaya ang responsibilidad natin. At even yung kaligtasan, alam nyo, hindi, ngayon ko lang napagtanto na ang kaligtasan pala, hindi lang basta-basta tinatanggap at ibinibigay. Okay? Kung talagang ligtas ka, i-enjoy mo, hanapin mo, at i-explore mo yung kaligtasan mo. Sometimes kasi, pag nalaman nila ay ligtas na ako, no? Kaya ang kaligtasan ay hindi yun ibinibigay lang basta-basta. Kaya sometimes walang bunga yung mga kaligtasan. Right, so our second primary means of grace, it's about prayer. Prayer na. Okay. Well, tandaan po natin, ito yung pangalawang means of grace na ibinigay din ng Diyos po sa atin. No? Kaya nga yung kanyang word, ang Diyos ay nakikipag-usap sa atin through His word. Yung prayer naman, yan yung pakikipag-usap sa Diyos. That's why Christian have the great privilege in coming boldly before the throne of grace and talking with God. This prayer. Ito yung pakikipag-communion ng Diyos between us and God. It's called prayer. Right? Naranasan nyo na bang mag-pray ng 3 oras? Makikipag-usap ka sa, di ba? Kapag makikipag-usap ka sa tinatanging mo, nililigawan mo, kulang yung 1 oras. No? Dadalhin mo pa siya sa iba't ibang magagandang lugar, mga scenery, para lang makausap mo ang iyong nililigawan. How much more our God? Ito yung gusto niya, yung makikipag-commune
tayo. No? Kaya ang mga mananampalataya ay merong tenga. No? At tayo po ay iniimbitahan ng Diyos. Imagine, iniimbitahan ka ng Diyos para lang marinig ang iyong gustong sabihin. Imbitahan ka kaya sa Malacanang. Ano kaya sa palagay mo? In a minute, nandun ka na kahit hindi ka nakapaghanda. Diba? Ganun po ibig sabihin ng feeling ng isang tao kapag somebody invited you na mataas ang katungkulan. Pero how much our God? Right? So before that, tayo po yung muna manalangin ng saglit. Salamat muli o Diyos sa araw na ito na itinangi po ninyo kung saan narito po muli ang iyong mahal mong mga lingkod, mahal mong mga anak, mahal mong mga tao, at handa po muli o Diyos na ibigay ang aming malaking pagpuri, pagsamba at paglilingkod po sa inyo. Salamat po sa mga kapatid na nandito kung saan ay i-enjoy po nila o Diyos ang salita mo, ang prinsipyo at pangako ng salita mo kanina. Kaya samahan niyo po muli kami o Diyos sa aming Sunday school, sa aming pag-aaral. Hayaan niyo po na ang bawat isa ay ma-enjoy ang mga katotohanan po nito. Salamat at pagpaumanhin mo rin po ang lahat ng mga pagkukulang at mga naggawa po namin Diyos na hindi po kaaya-aya sa inyong paningin at sa inyong paningin. Salamat sa pamidalahan sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay? Imagine, no? Ang mga mananampalataya ay iniimbitahan ka. Iniimbitahan po ang mga Kristiyano to cast their cares upon the Lord. No? Bakit? Kasi iniingatan ka at minamahal ka ng ating Panginoon. Diba? Ang tinatawag po tayo dahil ganun po ang concern, ang cares. Di ba napakalaking biyaya po ito na ikaw ay iniimbitahan ng Diyos para makausap at sabihin. O parang nagre-report ka no? O anong nangyari? Anong nangyari sa'yo? Please, tell me, no? Ang Diyos, ano pa siya, para lang ikaw ay makausap ko. And yet, prayer is one of the most neglected disciplines of Christians sa ating kapanahonan. Ito na yung nakakalimutan. Diba? Ito na yung, kumbaga sa seldom, bibihira ang gumagamit na ito as a means. Okay? Sabi po ni Riley, no? Minsan sinabi niya po ito, sabi niya, yes, prayer, but few are pray. No? Sabi po nila, it is just one of the things assumed as a matter of course, no? Lahat daw ay iniisip na isa lamang po itong kurso kung saan ay bibihira ang gumagawa. Marami na gustong gawin po ito or gawin po nilang as a subject, as their course, pero some, no? But seldom practice. Bibihira lang daw ang nananalangin at gumagawa po nito. Why? Because everybody is busy. Because of busyness. No? Dahil sa busy. No? Kumbaga sa ang tao, the most neglected na makausap mo na ng Diyos, pero yung pinagpapayaan. Ayaw niya. Dahil sa maraming mga bagay na ginagawa. Okay? Maraming gusto nito, pero sa katotohanan, nobody performs.
Ayaw. Ayaw gawin. Diba? Ayaw mag-pray. Sa madaling salita, tamad manalangin. Okay? Kaya kung ito ay totoo, yung assessment po ni Riley, ano ang mangyayari sa ating kapanahonan? Ay, because there is big consequences sa mga prayerless Christian. A prayerless Christian is a powerless Christian. No? Yung 7 araw na hindi ka mananalangin, it's a weak Christian. Mahinang Kristiyano. Diba? Imagine, binigyan nga tayo ng pinakamagandang means ng Diyos. Right? Tapos hindi po natin na-utilize. So what are those consequences? Maraming maapektuhan. Marami. Kapag ang mga Kristiyano ay hindi nananalangin, naapektuhan ang mission, ang evangelism. O ang isang Kristiyano hindi lumalago o hindi nagiging banal, hindi mahakbang o tumutuloy ang kanyang kabanalan because you are asking. Bibihira lang ang humihingi ng tulong ng Diyos para ikaw ay mas sanctified. Di ba? Try to yung ayaw mong huwag kang manalangin. Gusto mong magiging banal. Can you do it? No. Only by means through prayer, ihingin mo sa Diyos. Dahil kung hindi tayo lalapit sa Diyos, we cannot do. Especially sa ating kung gusto mong mas sanctified, patuloy ang iyong holiness, we cannot do. No? That's why, ganyan po. No? Inahadlangan ng mga Kristiyano ang kanilang kabanalan because of their absences of prayer. Hindi magpapatuloy. Hindi totoo yung sinasabi ng iba na Kristiyano ako at patuloy ang aking paglago, patuloy ang aking pagiging banal. No? It cannot be. Hindi po yan totoo. Right? So, what's the problem? Alam naman po natin, sa loob, sa buong sanlibutan, makita po natin, some or most of them, ang tanong, ang sagot, because of business in their lives, in our lives. So, tingnan mo ngayon, pagdating sa bahay, kapag kakain na, wala kang makikita sa lamesa, kundi yung pagkain lang. Pero yung kakain, wala. Okay. Nakakita na ba kayo ng mga pinupost sa Facebook na naghahanda na yung magulang ng pagkain, pero lahat naka-cellphone, pero inanda niya cellphone. Puro kayo cellphone. No? Right? So, ibig lang sabihin, ang mga tao ay hindi na binibigyan ng kahalagahan po sa Diyos. Sa prayer na lang kasi, dito mo makikita. Wala nang lumalapit sa Diyos kahit saan. Why? Because of business. Families are pulled away from the dinner table to explore practices, music, listen, and any activities. Okay? Kaya sa ating kapanahunan ay nasa atin na yung mga modernong conveniences sa buhay po ng mga tao. Okay? Hindi lamang po yun.
May mga appointments pa, mga walang katapusan na mga appointments. So, biglang sabihin, sa ating kapanahunan ay nabibigyan po natin yung mga bagay na hindi na importante. Yung mga priorities po natin, biglang sabihin, mali na ang tinutungo ng mga tao, especially mga Kristiyano. Okay? Busy na po tayo sa ating mga ginagawa na itinuturing po natin na ito po ay napakahalaga. Ay po, lahat po ay magsasabi na mahalaga naman yung ginagawa ko. Diba? Pero yun po yung kadahilan. Lahat ay ginagawa po natin because we valued most. Tinuturing po natin na mahalaga, pero nakakalimutan po natin. Yung prayer ay wala na sa pinaka-top list natin. Christian, ibig sabihin, dapat ito yung unang listahan po natin. Talk to God, read the Bible, diba? Pero ngayon, wala na. No? Kumbaga sa ay nasa baba na. Kung may oras pa, gagawin ko ito. No? Kung meron pa akong natitirang oras, ay gagawin ko ito. Ibig lang sabihin, ay secondary na lang yung mga bagay na makadiyos. Diba? Kaya naaagaw na ngayon ang ating oras, panahon. Why? Dahil sa social media, pinag-usapan po natin, media gratia. Media gratia. So grace. Because of social media, ay naliligaw na ang marami. No? Kaya, tandaan po ninyo, we are living now in distressing times. Right? Nandiyan na po yung spiritual bankruptcy. Okay? Wala na nasa loob ng simbahan. Decline. Meron ng decline. Okay? Spiritual decline of the church. At walang katapusang problema po ito. Right? Kasi, everyone want to speak. So, lahat magsalita, pero they don't want to listen or taking these things by means of prayer. No? Gusto magsalita, wala man lang lumapit sa Diyos para manalangin. Di ba? Kahit sa simbahan. There's big decline. So lahat ay magsalita, but who is taking these things to the Lord in prayer? Kung totoo ang assessment po ni Riley, assessment niya po ito noong pa. Okay? Lalo na ngayon. Sa panahon po natin, may hirap ng tumungo sa panalangin at humingi sa Diyos para magkaroon ng deliverance. Wala nang nananalangin. Right? So, tayong mga Kristiyano, hindi naman natin masasabi na hindi na tayo kakantiin ng kasalanan. You cannot be. Dahil kahit sabi mo Kristiyano, still you are a sinner. No? So, ibig sabihin, Christian struggles with sin. Kaya God invites us to come in prayer. Na ito lang po yung, yung pamamaraan. Kaya ito yung ibinigay din ng Diyos po sa atin. Come. Kaya nga, iniimbitahan ka ng Diyos para manalangin. At of course,
alam naman po natin na sasagot ang Diyos. Diba? Kung hindi ka mananalangin at sa lakas ang doon ka mananangan sa kakayanan mo, babagsak at babagsak. Kaya nga, yung mga forefathers natin, talagang kung sila ay manalangin, ay, hindi lang yung kanilang pahinga, puro panalangin. That's why ating pinag-aaralan ang prayer, it is God give to us na nagbibigay po sa atin ng assurance to help us. No? Para matulungan po tayo. By in scripture, okay? Magbasan mo ang scripture. Bawat mababasa mo, ay makikita po natin na ang Diyos ay nakikinig. Narinig niya ang panalangin ng kanyang mga tao. Diba? So what that means? Ano ibig sabihin po niya? Binigay ng Diyos po yan. Okay? Bakit? Sa katotohanan, no? Ang makikita po natin na totoo about prayer, yung gusto niyang ibigay, he wants to give the desire, no? Yung kanyang desire to give His grace and His Spirit. No? Gusto niyang ibigay, tapos hindi tayo mananalangin. Paano niya may bibigay yun? Hindi naman po pwede na kung yun ang alam po natin na kasi yun po yung nating laging narinig na bibigay ng Diyos yan. Kahit hindi ka manalangin, basta pangailangan mo. Okay? Right, so God desires to give His grace and Holy Spirit to us when we depend on Him through this means, prayer. Okay? So prayer is a means of grace through which the Spirit works in our lives. Right? Diba? Kasi nangako naman ng Diyos na bukas ang kanyang tenga sa ating mga panalangin. Kung iyon ay totoo, dapat ang priority ng Kristiyano ay panalangin. Should be our priority. Prayer should be our priority. Dapat yung ang magiging prioridad po natin sa buhay ng isang Kristiyano. Okay? But yan, ang ating prioridad. Dahil a prayerless Christian is a powerless Christian. Tayo po ay tina-challenge. Kung ito ang kadahilanan, ibig lang sabihin, tina-challenge po tayo to make our priority, no? Yung panalangin. Make our prayer it's a priority in our life. Yung prioridad po natin. So, nananawagan, no? Tinatawagan ng lahat ng mga Kristiyano to pray. Okay? Tinatawagan ng lahat ng mga Kristiyano na manalangin. Kaya kapag pinag-uusapan po natin, when we speak about the means of grace, ay napakahalaga po ito. Okay? Napakahalaga po ang panalangin sa buhay po ng isang Kristiyano. At napakahalaga po ito na dapat po natin ingatan.
ba? Kaya lang ang problema, meron ng decline sa panawagan ng mga Kristiyano para manalangin. Naalam naman po natin, since God gives grace to those who pray. Again, no? Bibiyayaan ka ng Diyos kapag ikaw ay nanalangin. Kaya nga yung mga disciple po niya, imagine, no? Mga disciple na po ito. Dapat hindi na sila magpapaturo na manalangin because kasama na nila yung may-ari ng panalangin. Pero sila pa rin ay nagtanong at nagsabi na sila po ay turuan manalangin. Okay? Kaya nga sabi ng ating Panginoon, when you pray, ibig lang sabihin, sinasabi ng ating Panginoon na ang panalangin should be a normal discipline in Christian life. Ito yung normal na ginagawa ng isang Kristiyano sa kanyang buhay. Right? Bakit? Kasi malaki ang pangangailangan po ng mga Kristiyano sa ating kapanahunan. Diba? Ang kailangan ngayon ng mga Kristiyano para makarecover po sa neglected na means of grace ay to motivate to pray. No? Ito, alam ko, nananalangin po kayo. Pero lahat po tayo nananalangin. Hindi ko sinasabi na hindi na kayo nananalangin. Kasi kung hindi na kayo nananalangin, wala na kayo dito. Di ba? Kasi lahat sa panalangin dinadaan. Kaya kahit magsimba ka, Lord, galing mo ko sa simbahan. Ayaw ng aking katawan. Ayaw ng aking depraved na katawan na tumungo sa simbahan. Kaya nga tayo naninigluhod sa Diyos na dalhin tayo sa simbahan. Sometimes, nananalangin tayo na tulungan tayo manalangin. Imagine that kung wala yan, ibig sabihin, hindi na natin kailangan ng manalangin. Nakikita po natin, nararamdaman po natin. Okay? Kaya, again, ano kayang motivation para ang isang Kristiyano ay dagdagan ang kanyang panalangin? Well, marami na tayo napag-aralan about prayer. No? Every Wednesday, no? Lahat sinasaliksik natin kung ano pa ang principle para manalangin pa tayo pala palagi. No? Hindi lang yung meron kang kailangan kaya ka nanalangin. Bakit? Kasi isang kasiyahan at kagalakan ng Kristiyano na makipag-usap siya sa Diyos. Yung kanya na yung dahilan. Hindi yung kaya ka nanalangin dahil gusto mo, meron kang hihingin sa Diyos. Baka mamaya, bato ka. Yan na lang ba ang rason mo kaya ka nakikipag-usap sa akin? Hindi mo man lang ma-enjoy yung ating pag-uusap. Di ba? Subukan mo kaya. Every time na magkita kayo ng kaibigan mo, humingi ka. Baka talikuran ka na, iwanan ka na. Pero ang pinaka-importante, yung communion ng bawat isa. No? Kaya, tandaan po natin, no? Ang scripture ay nananawagan na tayo po ay manalangin for many different reasons. Okay? Maraming kadahilanan kung bakit nananawagan ng scripture na tayo manalangin. Ating buksan ang 2 Corinthians chapter 12 verse 7 hanggang verse 10. Pakibasa. Mauna si Brother Joshua. 2 Corinthians 12, 7 to 10.
So to keep me from becoming conceited because of the surpassing greatness of the revelations, it was given me in the flesh, a messenger of Satan to harass me, to keep me from becoming conceited. 3 times I pleaded with the Lord about this, that it should leave me. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore I will boast all more gladly of my weakness, so that the power of Christ may rest upon me. For the sake of Christ, then, I am content with weakness, insults, hardship, persecutions, and calamities, for when I am weak, then I am strong. Okay, bakit ginamit ni Paul at ginawang example ang kanyang suffering because of the thorn in the flesh? Hindi naman natin alam kung ano yung thorn in the flesh niya. Bakit sinabi niya ito sa mga taga-Corinto? Well, gusto niya lang i-encourage ang mga Kristiyano pong ito na magkaroon po sila ng dependence sa ating Panginoon. Gusto niyang magtiwala ka sa Panginoon. Okay? Gusto niya lang ipakita na tayo, mga Kristiyano, ay magdepende po tayo sa Panginoon. Natin, no? 3 times na nanalangin si Paul for deliverance. Okay? Pero anong sagot po ng ating Panginoon? My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Yes na. So, ibig niyang sabihin, si Paul ay tumanggap ng biyaya through prayer. Ngayon, kung hindi ka mananalangin, parang matatanggap ngayon yung biyaya ng Diyos. Alam na, hinihingi lahat po ito. No? Hinihingi po ito, hindi ito basta na lang ibibigay sa iyo ng Diyos. Diba? Yun naman talaga ang prinsipyo eh. Pag humingi ka, sabi ng Bible, diba? Bibigyan ka. Pag kumatok ka, bubuksan ka. Kung mananalangin ka, sasagutin ka. Yun naman yung sinasabi ng Bible. So, it means, through prayer, ang biyaya ng Diyos ay dumarating po sa atin. Ngayon, kung hindi mo gagamit, problema mo na yun. No? Binigyan ka na nga ng minse para magamit mo, tapos hindi po natin gagamitin. Doon, si Paul ay nakatanggap po siya ng biyaya through prayer. Dahil sa kanyang kahinaan, so the grace of Christ rested on him at tumanggap po siya ng lakas. So pinapakita lang po sa atin na tayo po ay nakadepende lamang sa ating Panginoon. No? Yun po yung unang rason kung bakit nananawagan ng scripture na tayo po ay manalangin. Pangalawa, prayer is also a means to conform us to the image of Christ. And to build His people up as His servants. Ito rin po yung pangalawang kadahilanan. Kung gusto mong magmukha katulad ng ating Panginoon, manalangin ka. Okay? Hindi basta-basta na dumarating sa'yo. Okay? Panalangin ay napakahalaga sa isang Kristiyano sa kabanalan. Right? Ngayon, kung hindi po tayo nananalangin, cannot be. Right? Kung hindi po natin gagamitin itong message na ito, ay hindi po tayo mananatili ka lang sa kalalagayan. Kaya tayo ay sinasabihan ng scripture na lumapit at umiyak at tumawag sa ating Ama.
Bakit? Kasi as we do, kapag ito po ay ginagawa po natin, na nangako ang Diyos, right? Na bibigyan po tayo ng tulong. Kasi anak ka eh. Okay? Sabihin, lahat po ito na kailangan mo as a Christian sa iyong pagsulong bilang mga Kristiyano ay through prayer. Right? Panginoon nga nananalangin para sa iyo. Diba? Kahit nasa langit ng ating Panginoon, nakaupo sa kanan ng Diyos, ay nananalangin pa rin. Nandun na yun. Okay. Tayo pa kaya? Okay? Tayo pa kaya? Na hindi po tayo magbibigay dito sa panalangin. Okay? Ito po yung benefits na ating makukuha kung tayo po ay mananalangin. Ito po yung pinaka means of grace is prayer. Kaya atin kayo every Wednesday madadagdagan pa ang ating kaalaman at masasaksihan mo. No? Yung panalangin mo ay sinagot ng Diyos kasi nandito. Yung magbibigay ka ngayon ng testimony. Di ba? So, why do Christians need to pray? Bakit kailangan manalangin? Kung alam naman po natin ang Diyos ay soberano na kaya niya namang ibigay. Hindi lang naman doon Hindi lang naman yung answered prayer. Hindi lang naman yung kailangan po natin Ang sasagutin po natin. So, ano ba bang reason? Kung bakit ang Kristiyano dapat manalangin? Because prayer is the most important part of the thankfulness God requires of us. And also because God will give His grace and the Holy Spirit only to those who continually and with perfect longing ask God for His gifts and thank Him for them. Ibinigay lang pala ang panalangin para sa mga Kristiyanong mapagpasalamat. Okay? Right. So, prayer is one of the greatest privileges God has given to believers in Christ Jesus. Ito yung pinakamalaking privilege na binigay ng Diyos sa lahat ng mga mananampalataya. Okay? So, while private prayer is a necessity in the Christian life for sanctification, okay? Pinapakita lamang po dito kung ano po ang bunga ng panalangin. Kaya lang, sometimes, kung alam po natin na prayer ay pinaka-importante, minsan naman neglect po natin. Biglang sabihin, hindi na nagiging aware ang mga Kristiyano kahit sa loob ng simbahan. No? Hindi na napapractice ang panalangin. Okay? Tingnan po ninyo ang mga simbahan o pagtad ng panalangin. Makikita po natin.
kapangyarihan ng panalangin sa buhay ng bawat individual at sa buhay ng simbahan. Okay? Lalo na po dito sa loob ng simbahan. Kaya sometimes we have a corporate prayer. Nananalangin po tayo before bago mag-start, no? Ay may mga panalangin na nagaganap bago pa lang tumuntong ang isang speaker sa pulpit, mayroon nang nananalangin o baka sa bahay pa lang, no? Ay mayroon nang nananalangin sa inyo, mayroon nang nananalangin sa atin, diba? Kasi kung walang panalangin, it's impossible para kumilos po. Ano na, pag meron ng nagsasalita, pag meron ng sermon, okay? Diba? Eh kung naninigit po natin ang mga ganitong binigay ng Diyos as a means of grace, okay, ay wala. Sa individual na lang, no? Kapag walang prayer sa buhay mo, hindi mo ba napapansin sa sarili mo? Parang walang kapangyarihan. Kahit na parang nakikita mo na walang pagbabago o walang nangyayari because the lack of prayer. Okay? Kung tama po si Riley na kunti lang ang nananalangin sa kanilang daily life, ibig sabihin, ang mga Kristiyano, no? Ang mga tao, kasi mga tao, so, pagpalagay po natin, yung unbeliever. Okay? Kapag sila po ay hindi nananalangin, parang kulang ang kanilang mga buhay, di ba? Kasi naniniwala sila sa panalangin. Kahit sabihin mo hindi ka sa agad-agad. Masabi sige, madadalayan sa panalangin. Naniniwala po sila kung ano po ang kapangyarihan po ng panalangin. Kaya kung tama si Riley at kung kunti na lang ang panalangin, biglang sabihin, wala po tayong matatanggap na tulong ng Diyos galing sa Kanya. Lalo na po sa loob ng simbahan, sa buhay ng simbahan, sa buhay ng isang Kristiyano, ay wala po tayong matatanggap. Pero ganun pa man, tandaan po natin that God is ready to hear the prayers of His people. No? Handa lang, naghihintay lang ang Diyos sa inyong panalangin. Naghihintay lang. Okay? Lalo na kapag sabay-sabay manalangin ng mga Kristiyano. Kapag ang Kristiyano ay hindi nananalangin o corporate prayer, ibig lang sabihin, yung mga ministry, gospel ministry, lahat po yan, hindi po yan gagalaw. Okay? Hindi yan gagalaw. Maniwala ka, hindi yan gagalaw. Hindi po tayo Kristiyano na meron tayong ability o abilidad na kaya po natin gawin. Eh, yung mga ibang modern Christian niya, ginagamit nila ang panalangin para sa kanilang sarili ay kaya nilang gawin. Makakagawa po sila ng ilang group o whatever. Di ba? Dinideclare po nila yan at sinisigaw pa yan. Biglang sabihin, naniniwala sila through prayer ay makakagawa po sila.
how much more sa atin? Okay? Kung ang panalangin ay isang napakalaking pribileyo na binigay ng Diyos sa lahat ng mga mananampalataya, ibig lang sabihin, prayer is a means for us to enjoy. Huh? Dapat ma-enjoy natin ang panalangin. Bakit hindi nananalangin ng Kristiyano? Kasi hindi na siya nag-i-enjoy. Yun yung dahilan. Hindi niya natutunan ang kagalakan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Dapat yun ang ating kadahilanan. Nag-i-enjoy ka. Nag-i-enjoy po tayo na makipag-usap sa Diyos. That's why, talk to your God. Kausapin mo ang Diyos. No? Dahil ang desire ng Diyos ay ma-enjoy niya yung pakikipag-usap sa iyo. Imagine, no? Lahat-lahat na nga, ibinigay po sa atin para ma-enjoy po natin. Tapos, hindi pa natin gagamitin. Samantalang ang Diyos ay nag-iintay lang para magkaroon po ng enjoy. At nag-i-enjoy through this communication. Yung pakikipag-usap po natin sa diba? Kaya nanawagan ng Diyos na cast all your anxieties, no? Ibigay mo lahat. Dahil iingatan ka ng Diyos. Okay? Kung ikaw ay nagdi-desire na masagot yung panalangin mo, how much more ang Diyos po natin. He is certainly, more certainly, desiring na ikaw ay manalangin, na tayo ay manalangin. Okay? Diba? Kung titignan po natin, napaka-biyaya ng Diyos. Para lang ma-enjoy po natin ang panalangin. Pero hindi naman natin ginagawa. Buksan po natin ang Psalms bilang pagtatapos po natin. Psalms chapter 6 verse 9. Pakibasa. Kasi brother rin yun. The Lord hath heard my supplication. The Lord will receive my prayer. Alright. Diba? Pagbiyaya po ang ating Diyos. Saan? Inoffer niya ang kanyang sarili. Believe in the gospel of His Son. Ever your praise, ever your burden, take it to the Lord in prayer. And wait on Him. Right? Because He is the Lord our God. He is the Lord our God who accept our prayer. Di ba? Alam na nga natin, nakikinig ang Diyos. Pero hindi naman natin ginagamit. Hindi naman tayo lumalapit. Alam natin na sasagot ang Diyos. Hindi naman tayo lumalapit. Hindi naman tayo nananalangin. Okay? Hindi naman tayo susumamo sa Diyos. Sana yung prayer life natin mas
ligado po tayo. Okay? Kung ikaw ay gusto mong mag-enjoy sa buhay ng Kristiyano, manalangin ka sa Diyos. Kausapin mo. So, ito yun. Okay, so next time, another prayer. Baka may mga tanong po kayo regarding po sa ating pinag-aralan or yung nakaraan pinag-aralan po natin.